my beloved Boss Mike Cervera. Destabilization na nangyayari. Kita nyo mga kababayan ko, pakiintindi nga po, ano daw? Pansinin nyo mga kababayan kung magsalita si Fiona, nagpakulay pa talaga ng kulay violet na buhok niya. Lang yan mga kababayan, nakakulay violet pa yung buhok. Wala namang destabilization na nangyayari eh. Nagsasalita lang yung mga tao. At nai-insecure lang o natatakot lang yung administration sa lakas ng boses ng mga tao. Anong saan lakas? Tignan nyo pinagsasabi niya. Anong lakas ng boses? Lilima, tatatlo, kasama anino? Yung ba yung boses, Nino? Nung si Boy Lighter at saka ni... sino to? Ni Celes. Na malaki. Nako! Diba? Tuloy. Pero sa totoo lang, ma'am, walang nagpaplano ng destabilisasyon. Wala daw nagpaplano. Sinungaling, Normal ang pagpapahayag ng isang tao sa kanyang nararamdaman. Vice President. Ma'am, I would just... Gaganyan. Mga kababayan, gaganyan yan doon. Kaharap mga kababayan yung mga bigating leader ng iba't ibang bansa, gaganon sa inyo. Puta! Nakakahiya. Di ba? Nakakahiya. Talay! want to ask with the alleged destabilization and then yung rally natin, ma'am, left and right, Luzon, Visayas, Mindanao. Ang mga lumabas, ma'am, mga young ones. Makikita natin mga estudyante. Ma'am, Oo nga, mga estudyante, pero pinagsisigawan. Panagutin si Sarah. Diba? Puro mga bata yung lumabas mga kababayan, pero ano sinasabi? Sarah magnanakaw. Sarah magnanakaw. Yun eh. Yun yung sinisigaw, Sarah, hindi naman pabagsakin ng presidente. Sinasabihan ka na, panagutin ka, Sarah, kasi magnanakaw ka raw. Tama? Puro mga kabataan, yung marami na lumabas. Ang sigaw nila, mga kababayan, Sarah, magnanakaw. Yun talaga, mga kababayan. Ang katotohanan dyan, na sinasabi mga kababayan eh. Mga DDS daw yun eh. Paano magiging DDS yung Boss Mike? Si Sarah nga ang binabanatan ng mga kabataan. Di ba? Paano mangyayari yun? Ewan ko, siguro na naginip sila. Panaginip nila yun. Yung bang sinasabi mga kababayan na etong rally nila, ay rally, kanila. Di ba? Ano sabi? Mga kababayan ko. Sarah magnanakaw. Sarah magnanakaw. Magnanakaw si Sarah. Yan ba yun? Kita mo, Sarah, narinig mo ba yung boses ng taong bayan? Tapos sasabihin mo na nai-insecure, natatakot ang gobyerno sa boses ng taong bayan. Ikaw nga ang pinoprotesta ng mga yan. Ikaw, Sarah, ang pinoprotesta ng mga yan. with what is happening now, magpapatuloy pa to, ma'am? Alam mo, ma'am, yung destabilization, nanggagaling lang naman yan sa administrasyon eh. Ano ba talaga? Sarah, ano ba talaga? Ang hina ng ulo, bobo. Uy, mga DDS, sabihin nyo nga, magdebate na sila ni Atty. Claire, Nilulumot na si Atty. Claire kakaantay sa idol nyo. Kita nyo naman, sumagot ito, sigurado, wala pang kausap ito. Wala pa siyang kadebate, pero yung sarili niya kinokontra na. Di ba yan, Di ba? Baka gusto mong labanan. Pagkakataon mo na, mananalo ka dyan.
Wala namang destabilization na nangyayari eh. Nagsasalita lang yung mga tao. At nai-insecure lang o natatakot lang yung administration sa lakas ng boses ng mga tao. Pero sa Bakit ba natakot? Na-insecure? Na-insecure daw sa'yo? Paano ba insecure? Oh. Kita mo? Oh. Diba? Oh, tuloy. walang nagpaplano ng destabilisasyon. Normal ang pagpapahayag ng isang tao sa kanyang nararamdaman. Ay, wala talaga. Sa'yo meron. Gusto ka na nga nilang mawala eh. Pero mga kababayan ko, yung sinasabi niya na walang nagpaplano, paano yung plano hindi nagtagumpay, ano? Kaya walang nagplano. Oh, kita nyo naman mga kababayan, umikot-ikot yan. Naghahangad na nga, ine-expect na nga, kaya nga nagpakain ng mga lechong baka. Natandaan nyo ba yon? Akala naman ni Chavit, talagang siya yung magiging bida sa pagpapababa kay Manong Bongbong, pero nung dumating sa EDSA, binus siya. At eto pa, umepal din mga kababayan, yung Ipe, oo, Ipe, yung anak, Nino, ha? Yung may anak kay Chris Aquino. Oh, si Ipe. Oo, anak niya yung Josh na anak ni Chris Aquino, anak nilang dalawa. Ano nangyari? Binu, inepal-epal siya. Kasi akala nila, mga kababayan, yung rally na napakaraming tao ay para sa kanila. Mali. Ang nangyari na baliktad. Ang sigaw ng taong bayan noon, Sara-Sara magnanakaw. Tama? Walang nagsabi na, bumaba ka na Manong Bongbong. Meron. Yung ilang tao na sumabay lang ng mga dugyot ng mga DDS noon. Tama? Mga kababayan, alam nyo, gusto kong ituloy-tuloy ito kasi maganda tong mga topic na kasunod neto, tulad na lang, neto mga kababayan ko, no? Ito, yan o. Dapat sulilisin ang pangalan ng tatay nila. Yaman ta sa sao mo na pong Chavit. Lilinisin ang pangalan nila nga sa sawam. Malinis ang mga Marcos. Oh, kita nyo? Mga kababayan, dumadami na ho. Parami na ng parami ang mga Ilocanong galit kay kay Manong Chavit eh. Oh, marami ho tayong tatalakay. Maganda ho yung sinasabi ni Manang din eh. Oh, ang dami. At saka ho mga kababayan, yung pong awayan nitong Tito Sen at ho etong sino? Si Anjo. Oh, ito. Yes, good morning at ano pa yung buko. Nagbe-breakfast ako at Tito Sen, ang dami mo na naman na pinalabas na yung mga bayaran mo na sa mga vloggers, Tito. Oh, may bayaran daw si Tito Sen, baka si Takero 'yon. Tax, hindi ba ikaw 'yon? Tito Sen. Gusto mo talaga ng Tito Sen, na gusto mo talagang laglagan? Yan. Gusto mo i-reveal ko na mula 2013 kung sino po yung kabit nyo, Tito Sen? Alaka yan, yung mga tatalakayin pa sana natin. Usapang may kabit daw si Tito Sen. At mga kababayan, marami na ho ngayon ang nagiging issue dahil nga dito siya, pag bida-bida at pag, biglang, itong isang laos na artista. Yan, mga kababayan, unang-una sa lahat, hindi natin kilala si Tito Sen. Sana makilala natin ng agad-agad yan, Tito Sen, baka naman gusto mo kaming imbitahin ni Takero. Yan, si Takero. Kaya nga. So, yun, mga kababayan, itutuloy natin ito. Marami ito. Pati si Tita Christine. Tita Christy Permin. Abay, bumanat na rin, Ang dami na hong nadadamay din eh.
babalik po tayo. Oo, sana maaga naming matapos yung pong bisa ni Takero. Ano po? Para ho, mga kababayan, aalis po pupunta ho ng malayo. So paano mga kababayan? Kita-kita po tayo mamaya. Maraming salamat po sa inyong lahat. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.